Sinagot ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang naging pahayag ni Senate President Chis Escudero na dapat daw sinasabihan si Vice President Sara Duterte sa mga binibitawan nitong pahayag. Kaugnay iyan sa sinasabi ng Pangalawang Pangulo na mayroon ng umano itong nakausap na hitman laban kay Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez. Si Almar Forzuelo magbabalita live. Almar, magandang gabi sa iyo. Yes, Troy, magandang gabi. Pinaliwanag nga kanina ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung bakit nagkaroon ng ganoong pahayag si Vice President Sara Duterte laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez. Isa si Senate President Chis Escudero sa mga pumalag sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na mayroon na umano itong nakausap na hitman na papatay kay Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos at kay Martin Romualdez sakaling mamatay ang ikalawang Pangulo. Ayon kay Escudero, dapat anyang may pumipigil sa mga sinasabi ng ikalawang Pangulo at bilang opisyal, dapat daw na maging magandang ehemplo ang Vice Presidente sa buong bansa, lalo na sa mga kabataan. Ang pahayag na yan ng Senate President ay hindi pinalampas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, hindi na kailangan na pigilan o pagsabihan ng ikalawang Pangulo dahil hindi naman ito ang nagpasimuno ng gulo. You don't need to mediate, Inday Sara. You have to mediate the people na nag-instigate sa kanya para maging ganito. Ang kanya naman palagi is just in every, alam natin, in every action there is a corresponding reaction. Diba? Yung kanya lang naman ay reaction sa situation where she is in right now. Nagre-react lang siya. Paliwanag ni Senator Bato, kung talagang nais ni Escudero na maayos ang lahat, dapat pagsabihan nito ang mga taong pasimuno ng panggigipit sa ikalawang Pangulo. If you want to settle everything, you hit the action first. Huwag niyong i-hit yung reaction. You address the action first before addressing the reaction. So saan nagagaling yung action? Galing from Malacanang, galing from the House of Representatives. I-addressin nyo yan. If you can address that, no need to address the reaction because there will be no more reaction kung walang panggigipit na ginagawa. Di ba? So, i-addressin nyo yung panggigipit. If I am the Senate President, I am going to address my statement towards the source of the action, which is the House of Representatives at Malacanang. Di ba? Bakit mo i-address yung OBP, si Inday Sara, na nagre-react lang naman siya? Wala rin anya siyang nakikitang mali sa sinabi ng ikalawang Pangulo na mayroon na itong hitman sakaling siya ay mamatay. Anong attempt na masasabi mo doon? Or is it attempted or frustrated or what? I don't think so because it's very a conditional statement, di ba? Patayin niyo ako, ipapatay ko kayo. Parang gano'n, di ba? So may kondisyon. Patayin niyo muna ako. Siguro kung mamatay siya, nandyan na yung threat. Pero kung hindi siya mamatay, wala masiguro yung threat nun. Sa huli, binigyang diin ng senador na hindi magkakaroon ng maanghang na salita ang Vice Presidente kung walang banta sa buhay nito. Yun nga. Di ba all of these statements came out because of her fear of her life. Na meron siyang mga information na karating sa kanya na siya ay i-assassinate din. So, yun nga, yung sabi niya, kung ako i-assassinate ninyo, i-assassinate ko rin kayo. Parang ganon, di ba? Kung ako ay i-assassinate ninyo. So, yun ang conditional. Hindi ba ito lalabas kung walang threat sa buhay niya? Alam niya na mayroong threat sa buhay niya. Information siya nakarating sa kanya about that threat. Troy, pinunto din kanina ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wala na bang ibang hangarin ang ikalawang Pangulo kundi ang magsilbi para sa bayan at sinabi din nito kanina na malinaw na panggigipit lang ang ginagawa ng Quadcom sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. At ngayon na Troy, kararating lang ng ikalawang Pangulo dito nga sa Veterans Memorial Medical Center na kung saan kasalukuyang napapagaling ang si OVP Chief of Staff Undersecretary Zulaika Lopez, mga kapartners. Maraming salamat, Almar Forzuelo, para sa iyong balita.